ganyan, Basahin natin yung 5:5 ng unang Korinto. upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman, upang ang Espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Jesus. O, kita mo, hindi lang marunong magbasa kasi. Ako babasa uli. Tingnan mo sa screen ha, kapatid ha, kung paano kung babasahin ha. Tingnan mo ha, sundan mo ha, sa screen. Lagay nyo, malaking screen. Nandiyan ka sa harap, di pwedeng hindi mabasa yan. Upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman, upang ang kanyang espiritu ay maligtas. Ganun ba? Hindi naman eh. Upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman. Bakit? Yun bang masasama? Ano ba mangyayari sa laman nun? Basahin natin ang 10:28 ng Mateo. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi na nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Dadaling ka sa impyerno, kasama yung katawan mo, kasama pati kaluluwa mo, kaluluwa at katawan. Ano? Pagka may impyerno at di ka maliligtas, katawan at kaluluwa dadalhin sa impyerno ng Diyos. No? Ngayon, yung sinasabi sa Korinto, sa ikaliligtas ng kanyang laman, o sa ikawawasak ng kanyang laman, mapupunta kasi sa impyerno no? Upang ang espiritu, di naman sinabi kanyang espiritu Di ba? Ay maligtas sa araw ng Panginoong Jesus. Aling espiritu yon? Kasi kapatid, pagka ikaw ay naanib sa iglesia, binibigyan ka ng isang banal na espiritu. Dapat mong maintindihan yon. Basahin natin ang Roma, Kapitulo 8, versikulo 16. Diyan mo sa King Sis Laws. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot. Datapwat, tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Ang espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Pagka ikaw ay umanib sa iglesia, bibigyan ka ng iba pang espiritu. Yun ang espiritu ng pagkukupkop galing sa Diyos. Yun ang magpaparamdam sa iyo na ikaw ay anak ng Diyos. Yung espiritu na yun, lalakip sa espiritu mo. Dahil meron kang sariling espiritu di ba? Sabi ng Biblia, ang espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu. May espiritu tayo sarili. Ang tawag doon, espiritu ng tao No? Basahin natin ang 2 ng unang Korinto, versikulo 11. Sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya. Tamo, may espiritu tayo bilang tao. May espiritu tayo Yun nga yung bumubuhay sa ating katawan, yung espiritu na ibinigay ng Diyos sa atin. Na sa hininga ng ating ilong, tapos may espiritu tayo ng pagkatao natin. No? Ang tawag sa Biblia, espiritu ng tao. Ngayon, bukod doon, lahat ng tao meron nun. Masama't mabuti, espiritu ng tao. Meron tayo lahat nun. Basta buhay ka, may espiritu ng tao sa'yo. Pero pag naglingkod ka sa Diyos, susuguan ka niya sa puso ng ibang espiritu. Yun ang espiritu ng adoption o ng pagkukupkop. Para maiparamdam sa iyo ng Diyos na ina-adopt ka niya bilang anak. Pag naging swail ka, yung espiritu na yun, aalisin ng Diyos yun Kaya yung naging swail yung taga-Korinto, sabi ni Pablo, ang ganyan ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman at upang ang espiritu, hindi naman sinabi kanyang espiritu Dahil may espiritu nga na galing sa Diyos na ibinibigay sa mga taong naglilingkod.
Kung ikaw ngayon gumagawa ng masama, babawiin ng Diyos yung espiritu na yon. Yun ang ililigtas ng Diyos na espiritu. Yung espiritong ibinigay sa'yo dahil babawiin yon pag gumawa ka ng masama. 51 Gs ng awit. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan, at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Ayon, sabi ni David nung magkasala siya kay Uriah, Diyos, huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Kasi pwedeng alisin ng Diyos yun sa tao, binabawi yun ng Diyos Kagaya kay Judas, inalis yun. Binigay siya kay Satanas. Yung nasa Korinto, inalis din yun, binigay kay Satanas. Hindi espiritu niya yon para paniwalaan mo na kahit gumawa ka ng lahat ng katarantaduhan, itong mga demonyong mga pastor ng born again na ito, malalaking gago talaga itong mga to Maraming ipapahamak itong mga buwisik na gagong mga pastor na ito. Ang tinuturo sa tao, kahit gumawa ka ng masama, ligtas ka pa rin dahil yung katawan mo lang naman ang mawawasak at yung espiritu mo, ililigtas pa rin. Gago! Napakagagagong pastor kung sino man yung nakausap mo. Kayo nakikipag-usap kasi kayo sa mga gagong pastor Nakikipag-usap naman ako sa inyo ba't hindi ako ang kausapin ninyo? Yung mga pastor ng demonyo, pinagkakakausap nitong mga kapatid. Niloloko yung mga tao ng mga gagong pastor na yan Pero mo, bibigyan ka ng pag-asa, gumawa. Kayo kung kagaya ng pastor ng Baptist. Kahit ka kung anong kasalanan gawin mo, ligtas ka pa rin. Oo raw. Kahit mangalon niya ka, kahit ang nanay mo, kalon niya mo, oo raw, gago talaga. Ano ituturong mabuti sa tao niya mga demonyo na yan? Ha? Kahit ano pa ang gawin mo, ligtas ka. Kasi iwawasak lang naman yung laman mo. Ano ka ba? Hindi ba ibahagi mo yung laman mo? Yung pala, pag dinala ka sa impyerno, katawan at kaluluwa mo dadalhin sa impyerno. Ano nang maliligtas sa'yo? Yung kaluluwa mo, yun ang bahaging espiritu ng pagkatao mo katawan at kaluluwa, dadalhin sa impyerno, di buong-buong nasa impyerno ka. Ano ang maliligtas? Ikaw? Hindi, ikaw, yung espiritu ko gago, hindi mo espiritu yon. Yun ang espiritong ibinigay sa'yo nang magbalik loob ka, pero pwedeng bawiin ng Diyos yun kahit anong oras. Nakita mo kapatid? Ililigaw niyang mga pastor na yan ng maraming tao, dadalhin sa maling pagkakilala. Gaya nun, yun mo, papaniwalain ka kahit ano gawin mong masama, iligtas ka pa rin dahil yung espiritu mo naman na ililigtas. Hindi naman espiritu mo yung sinasabi nun Yan ang dyan na maraming nagkakamali. Gaya nung sinabi ni Pablo. Ito, batayan din ito ng mga tarantadong pastor sa 7 ng Roma. Tingnan mo kung paano nila iligaw ang tao. Ang batayan nila, dahil dito kahit pinaglilingkod ko ang aking pag-iisip sa Diyos. Ngunit basahin na natin si Luz, 7:25 na Roma. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Kaya nga, tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos. Datapwat ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. Tinumay kasi Pablo, yung laman niya, pinaglilingkod niya sa kautusan ng kasalanan. Wala naman nakalagay na aking laman Ang sabi niya, yung pag-iisip ko, pinaglilingkod ko sa kautusan ng Diyos. Datapwat ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. Hindi naman niya sinabing laman niya Nakita mo ba kapatid yung punto ko? Pag hindi naman sinasabing kanyang laman, huwag mo idadagdag na kanya yung laman. Marami namang ibang laman. Yung laman ng mga mangangalo niya, pinaglilingkod nila sa kasalanan Yung laman ng mamapakiapid, pinaglilingkod nila sa kasalanan Pero hindi sinabi ni Pablo na yung kanyang laman ay pinaglilingkod niya sa kasalanan. Hindi. Yun ang pagkakamali. Kagaya nung sinabi rin sa unang Korinto na ang kanyang, sa ikawawasak ng kanyang laman, tatapot upang ang espiritu'y maligtas. Hindi sinabing kanyang espiritu. Ganon. Pag-usap ka sa mga tarantadong pastor ng born again mga gago talaga lahat yung mga pastor ng born again puro manluloko yan Kinakausap niyo pa kasi Hindi, ano lang po yun, parang disgrasya lang, nasa lubong lang, ganon. Gusto ko rin pong i-share. Kahit masalubong mo, hindi mo nga dapat batiin yung mga demonyo na yan Basahin natin ang ikalawang 1:19.
Ang sinumang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Kung sa inyo'y dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nararamay sa kanyang masasamang gawa. Nakikipag-usap kasi kayo sa mga tarantado, kaya nagkakaduda tuloy kayo sa salita ng Diyos eh. Huwag kayo makikipag-usap sa mga tarantado at mga bugok na pastor ng Baptist at ng mga born again. Puro gago yan, walang matino dyan. Tandaan nyo mga kapatid. Yung sa Apocalypse 17:8 po kapatid, bali, ang sabi po doon, mga taong di nakasulat sa aklat ng buhay ang pangalan, mula nang lalangin ang sanlibutan. So, hindi po ba parang predestiny? Parang gano'n. Kasi, Ano naging predestination yun? Di ba? Kailan ba yan? Hindi ba yan sa kawakasan mangyayari, no? O lahat ng hindi nakasulat ng ang buhay mula nang itatagal sa libutan. Ibig sabihin, mula kay Adan, hanggang kay Noe, lahat ng hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi maliligtas. Anong predestination ang sinasabi mo ron? Tindihan mo ba, kapatid? Tayo natin, Sis Luz. At ang hayop na nakita mo ay naging siya at wala na, at malapit ng umahon sa kalaliman, at patungo sa kapahamakan. At silang mga nananahan sa lupa ay manggigilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatag ang sanglibutan. Pagkakita nila sa hayop kung paano naging siya at wala na at darating. At silang nananahan sa lupa ay manggigilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatagal sa libutan. Kasi merong long history ang humanity. Sa long history ng humanity, may mga tao mula nung umpisa pa ng sanlibutan, hindi na naisulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Bakit? Hindi kasi sumusunod sa utos ng Diyos hindi naglilingkod sa Diyos. Ang ginagawa ay kasalanan. Sabi ng Diyos kay Moises, ang mga magkakasala sa akin ay aalisin ko sa aking aklat. 32:33 Sis Luz. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang magkasala laban sa akin ay siya kong aalisin sa aking aklat. Kita mo? So lahat ng lahat ng hindi nakasulat sa aklat, yun ang mga gumawa ng mga mortal na kasalanan sa Diyos. O ano ibig sabihin mo, no? Ang ibig sabihin, mula na ipanganak sila, hindi nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Hindi, kapatid. Ang Diyos ay fair. Ang Diyos ay mahabagin. Gusto niya lahat ng tao maligtas. Ba't siya maglalagay ng predestination na hindi ka maliligtas? Gusto niya lahat ng tao maligtas. Magkakontra ba yung salita ng Diyos sa Biblia? Hindi. Siya may ibig, lahat ng tao maligtas. Kaya lahat ng tao nakaligtas sa kanyang aklat. Pero para ngayon, halimbawa, pinanganak ka, 1 taon ka, baby ka, 2 taon, bata ka, 3 taon, 4 na taon, 7 taon, bata ka pa. Nakasulat yung ano mo sa aklat ng buhay. Nung lumaki ka na, naging 30 anyos ka na, nagtarantado ka na at puro kagagawa na, buburahin na ng Diyos yung pangalan mo ron. 19 kopong-kopong yon. Nung panahon ng Hapon, meron na namang uling ganung tao. Nakasulat nung lumaki na gumawa na naman ng katarantaduan. Binura na naman. O, sa haba ng istorya ng sangkatauhan, pagdating ng araw ng paghukom, manggigilala sila dahil nakita nila ang kanilang mga pangalan di nakasulat sa aklat ng buhay. Bakit? Pinag-aalis Dahil gumawa sila ng masama Hindi predestination yun, kapatid. Naintindihan mo? So, kapatid na Eli, ibig po sabihin pala, originally, lahat tayo, mula nang pinanganak, nakasulat sa aklat ng buhay, tapos binubura lang pag nagkakasala tayo, inaalis tayo. Oo, all accounted for, aalisin ka lang. So, lahat ng tao destined by God to salvation. Lahat ng tao may predestination to attain His glory. Lahat ng tao, because He wants everybody to be saved. But once you are of your own, once you have acquired wisdom, and have enjoyed your own free choice,
and chose not to follow God, then that is the time that God will strike out your name from the book of life. Yun ang sabi niya kay Moises. Ang magkasala laban sa akin, aalisin ko ang kanyang pangalan sa aking aklat. O, di ito ka aalisin. God is a God of justice. We must remember that.